anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang. Energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong 3 of Wands, 5 of Wands at 5 of Swords. So dahil may umuulit na card, yung number 5, so pinag-iisa ko na lang yan. King of ano ba to? Wands. Ito, 3. Ano tong 3 of Wands? Tanggalin muna natin to at malilito ako. So, mamalagay ito dito na nga lang. So, ang dating kasi sa akin may someone sa reading na to na naghihintay. Nagmukha na siyang separation reading due to dishonesty. Sino yung nagloko? Itong dalawa, iisa lang din ng meaning. Karoon ng competition, rivalry, infidelity. So ito, lalaki yung nag-cause ng infidelity o cheating. Siya yung nag-cheat, siya yung cheater. Lalaking tao or babae kung extrovert. Ang dating someone, malamang yung victim dito ay yung Leo. So yung ex niya, ewan ko kung sila pa rin, probably wala na kasi may 10 of Swords nga pala. So yung ex ng Leo yung naghihintay dito na magbalik ang Leo sa buhay niya, kahit na siya mismo yung naging dishonest, naging deceptive sa relasyon na to. Hintay niya magbalik kahit na niloko niya.
So, ang dating pala, siya na nga yung nagloko. Siya pa yung may gana na tawag dito, makaisip na bumalik sa kanya yung partner niya sa kabila ng panluloko niya. Kasi ang dating, mukhang iniwan siya kasi may Ten of Swords dito. Malamang brinake siya nung Leo or binlock or lumayo sa kanya yung Leo dito sa ex. Kasi nga, naging unfaithful yung partner ng Leo sa kanya. So again, ex-partner reading to. Ang bis ng reading, tapos na pala tayo agad. Kaya lang anong future outcome nito? Kasi pinagdugtong ko Pinag-isa ko yung double 5. Anong future outcome niyan? Or dun muna tayo sa message siguro. Message nung ex-partner sa Leo ngayon na hindi sila nag-uusap. Bira ko to gamitin. So, tingnan natin anong mensahe ang makukuha natin dito. Mula sa ex-partner, ngayon na hindi sila nag-uusap. No contact sila. I'm not the same person. Hindi na daw siya yung dating siya. Or parang sinasabi niya dito na nagbago na siya. Ano to? I need to own up to where I feel sure about this relationship. Ang dating sa akin, alam niya sa sarili niya na kailangan niyang i-face yung mga consequence ng ginawa niyang action in the past, lalo na nga na pinagpalit niya sa iba. So, yung dating sa akin, na kailangan niya munang malaman yung pagkakamali niya para ma-realize niya na sure na siya sa relasyon na to. Kailangan niya munang ma-realize yung pagkakamali niya. Ganun dating para masabi niya na sila talagang meant to be. So, marami akong interpretation sa part na to. Ano to? I know that we are spiritually connected. Alam daw niya na spiritually connected sila ng Leo. So, madali na maintindihan tong part na to. Kuha pa tayo ng 3 since mahaba pa naman ang oras. I never expected to fall in love. Di daw niya inakala na mag-fall in love siya sa Leo. In the past to, yun yung nangyari. Hindi niya talaga pilinano. Kusa na lang nangyari. Or wala sa kanyang hinagap na mag-fall in love sa Leo.
Pero ang ending, dun din siya bumagsak, na fall in love. Things moved so fast and I didn't know how to trust my feeling for you. Tingin ko ito yung nangyari sa past, na ang bilis ng mga pangyayari. Kasi nga hindi niya nga pininano dito na ma-fall in love sa Leo. So siguro kataman lang gusto niya, or di talaga siya nagsiseryoso. May gusto lang siyang makuha, or gusto lang niya yung company ng Leo. Yung parang placeholder ba tawag dun? Teka, hanapin ko sa internet. Placeholder. Teka. In love. Ayan, in relationship. In relationship, sabi nung AI ng Google. Gemini yata to. Yung pangalan. Anyway, sabi dito, in a relationship, a placeholder is someone who is a temporary substitute for the person a partner actually wants to be with. It means a person is being used by their partner as a distraction from loneliness, a way to heal from a past relationship, or to keep options open while they wait to find a more suitable partner. This often results in a one-sided dynamic where the placeholder isn't seen as a priority for a future together. Ang dating manggagamit, 'di ba? User ang tawag, in short. Tinake advantage niya lang yung Leo. Kasi that time nung naging sila pa, yun nga, ginawa lang niyang placeholder habang naghahanap siya ng gusto niya talaga. So sa madaling salita, habang wala pa yung gusto niya talaga, na proud siya, tinake advantage niya lang tong Leo, as in ginamit lang niya. Ganun ang dating, tinake advantage, ginamit, sinayang ang oras. So sa madaling salita, nilang hiya, diba? Ano ba yan? So may ganun talagang tao, lalo na nga siguro kung bagets pa yan nung panahon na naging sila, wala pa sa 30. Kasi ang dating dito, hindi pa nagsiseryoso yung yung ex-partner. Nung na-meet niya yung Leo, hindi pa siya naghahanap ng commitment. Parang gusto lang niya magsayang ng panahon. Ayun. Sinayang lang niya yung panahon ng Leo. Kasi nga, tingin niya hindi the one yung Leo. So habang di pa dumadating yung the one niya, nagstay siya. Nagstay pa siya sa Leo hanggang sa dumating yung the one. Tapos nung dumating na yung the one, kasi nga infidelity, di ba yung reading natin, nung dumating na yung the one sa kanya, sabihin natin, mas lalong nilang hiya. OMG. So paano yun? Naging mean, naging rude. Ganun daw kasi kapag malalaman mo kung may iba na kapag nag-start na yung partner maging rude or maging mean, lalo na kung lalaki. Kasi hindi sila tulad ng babae na kaya nilang mag-multitasking
So, yung attention ng lalaki, nakapokus lang sa isa. Parang Bluetooth. So, ganun ang nangyari. Hindi na niya pinapansin masyado. Initsupwera lang niya yung Leo. Nung na-meet na niya yung The One, hanggang sa siguro na-discover na nung Leo na may iba. Tapos siya na mismo yung nakipag-iwalay. Or ewan ko kung anong nangyari. Pero separation reading kasi to eh. Or pwede rin namang nung na-meet na nung ex-partner yung sa tingin niya ay The One niya, eh saka siya nakipag-break sa Leo. So maraming pwedeng case. Pero again, dito sa tinakbo ng reading, ginawa lang niyang placeholder yung Leo habang wala pa yung The One niya. Pero bakit niya hinihintay yung Leo na magbalik kung tingin niya ay hindi The One yung Leo at naghanap pa siya ng iba? Malamang nag-break sila nung akala niyang The One, or nung naging sila nung akala niya ng yun yung The One niya, eh mas better pa pala yung Leo kaysa dun sa akala niyang The One nung katagalan ng relasyon nila. Kaya ang dating nagmukhang nagre-regret yung ex-partner sa napili niyang option na ipinalit niya sa Leo. Ganun dating eh. Eto, we both need a time to heal. So kailangan daw nila pareho ng time para makapag-heal. Siguro nasaktan din siya dito, kaya niya sinabi to. So paano nasaktan? Eh siya na ngayong nagloko. Maraming pwedeng case. Sabihin natin nung na-discover ng Leo na may someone else siya, siguro kinonfront niya at sinabihan ng mga masasakit na salita. Pwede rin ganoon. Or ewan ko, pwede rin naman nung panahon na sila pa, eh masyadong harsh magsalita yung Leo. Pwede rin naman ganun, kaya siguro siya naganap ng iba. So again, maraming case, pero ang sure dito, eh parang na-hurt siya kasi sabi dito, we need a time to heal. Anyways, pwede rin namang na-hurt siya. Ang reason ay dahil yung hurt ay hindi mismo galing sa Leo, kundi dun sa ipinalit niya sa Leo. Kasi nga nagre-regret siya dito eh. Nasaktan siya siguro nung pinalit sa kanya, kung nag-break sila. So, maaaring gano'n. Doon nang galing yung pain sa mismo new partner. Anyways, but, future outcome, anong future outcome ng ganitong sitwasyon? Six of Bats, Ace of Wands, Eight of Wands. Well, maganda yung lahat ng cards. Kasi mag-move on na sila dito, pare-pareho. Etong pabalik ang spark, Ace of Wands.
Eto sa part na to, 8 of Wands. Kasi arrows of love to eh. So, more like mag-uusap sila ulit. Mag-heart-to-heart conversation. Pero kanina manggagaling yung initiation ng communication. Probably sa ex. Kasi kung yung ex yung magme-message, tingin ko magre-reply yung Leo. So, ganun dating sa akin. Ito yung card kasi nung pag take action na may positive result or felicity, magre-result sa felicity. So, again, kung mag-i-initiate ng communication yung ex, since siya naman yung nag-cheat, tingin ko re-replyan siya ng Leo dito. So, yan yung future outcome. Anyways, dito na tayo sa last deck. So, dito sa last deck, babasahin ko na lang yung message dito. Madali lang namang intindihin dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, need to take more efforts. General advice at prediction na nga pala to. Itong mga to sa period na to. General advice at prediction. Sa period na to, ano to? To make decision by throwing coins. Eto. The situation will be changed soon. Oh. Soon daw. Gawin na nating 6. Eto. Enjoy this process. Ito naman. Follow your wishes. Or wishes. At ang uli, ano to? Love yourself a little more. Enjoy life. Ito na pala yung last card. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.